Ito yung araw na kung saan bumili tayo ng ating e-bike. Sa kadahilanan kailangan ng service ni Mrs. Kasi nung mga panahong to, nakadepende siya sa akin na hindi siya makakapunta sa palengke kapag hindi niya ako kasama. Kasi nasasayangan siya sa pamasahe. Bago ko ituloy yung kwento, ako nga pala si Kuya Francis Vallejo. At may 10 taong kabiguan sa mundo ng pagninegosyo. Ito nga habang nag-scroll ako sa album, nakita ko tong video recording ko na to. Yung progress na kung saan kasama sa proseso. At usapang electric vehicle tayo. And then yung nangyayari sa ekonomiya na kung saan lahat tayo ay apektado dahil sa pagtaas ng langis at krudo. Dito ko na-appreciate na ayos din pala na kahit papaano meron kaming isang e-bike. Dahil nung nakarang araw, naggas ako ng pang 50 pesos lang. At nagulat ako, wala pang 8 segundo tapos na kaagad. At dito ko napahalagahan tong e-bike na nabili namin way back 2024 na yung tinitake for granted ko malaking kabawasan pala sa paghatid at sundo ng bata. Dahil imbis na magpapagas ako, kailangan ko lang i-charge itong e-bike para magamit ko na maliit lang sa konsumo pagdating sa paghatid at sundo ng bata. Way back din ginagamit ni Mrs. tong e-bike na to kapag papasok siya sa pwesto at uuwi nang hindi ko siya nasusundo. Yung bagay na kung saan hindi niya kailangang maging dependent sa akin para magawa yung kanya-kanya naming trabaho. Ito yung time na meron pa kaming maliit na tindahan sa bahay na kung saan nagpalit kami ng trabaho. Siya sa pwesto at ako naman sa bahay bantay sa aming munting tindahan dati na ngayon ay wala na rin yun. Sa mahabang panahon ng pagtitinda ng siomai, masasabi kong napagod ako sa kakahanap ng sistema kung paano ko makakaalis sa negosyo. Kasi way back din ng mindset ko ay ma-free ako sa mga ginagawa ko. Don't get me wrong, mahabang panahon yung ginugol ko sa pagtitinda para masustain yung kailangan at makapagsilbi rin sa mga customer. Pero hindi pala ganun yung negosyo. Kahit na nakapag-hire ka na ng gagawa ng trabaho, akala mo nakaset ka na. Nakarami rin akong empleyado. Subukan kong kamag-anak, kakilala, at hindi kakilala. Sa pag-hire ko, wala akong proseso, walang process, walang malinaw na nakasulat kung ano yung trabaho. Basta ang ginagawa ko lang dati, itinuturo ko yung trabaho sa pamamagitan ng salita lang. Walang konkretong job description. Yung normal na mga nag-hire, mga walang alam. Yung tipong ito yung trabaho, ganito ginagawa yan, dito yung rota ko, punta ka ng ganitong oras, ganito niluluto yung product na kung saan ay napakalaki palang impact. Dahil madalas nakakalimutan nila yung trabaho. At sa totoo lang, mas naging mas maayos yung pamamalakad ng Siomayan dahil si Mrs. yung naghawak sa operations. Nung siya yung humawak, na-minimize yung mga losses at mas nagagampanan na yung mga trabaho dahil malinaw na nakasulat kung ano yung trabaho. Nakasulat sa papel kung paano yung proseso, kung paano gumagana ang isang maliit na negosyo. At dahil nga sa krisis, maraming mga negosyong apektado. At syempre, hindi lang tayong mga nagnenegosyo kundi pati ang mga mamamayang Pilipino. Sa maikling linggo at buwan, ramdam natin yung pagtaas ng produktong petrolyo at hindi natin alam kung hanggang kailan to. Kaya napakalaking epekto ng gobyerno na sana kung nagagampanan ng tama ang kani-kanilang trabaho, maiibsan yung nararamdaman nating krisis. Kaya pahalagan mong yung boto dahil naniniwala ako na malaking parte ang gobyerno para maayos ang bansang to. Para sa mga susunod na henerasyon, yung anak ko at mga anak nyo ay hindi nila maranasan yung krisis na kinakaharap natin na ganito. At muli, ako si Kuya Francis, naniniwalang tapat na gobyerno at entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas.